mahal ninyo, ni Tatay Digong. Ito maliwanag mga kababayan. This is the big insult to the democracy. Duterte! 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 Nakapangyarihan sa lahat. Buong pagpapakumbaba po kaming lumalapit sa dakila mong pangalan. Hinihiling po namin na tulungan at gabayan mo ang aming mahal na Pangulong Rodrigo Duterte. Nawa sa sandaling ito, patuloy mo siyang palakasin. Patuloy mo siyang pagkalooban ng talino na nagmumula sa iyo. Makatatatin mo po siya sa ng kanyang pamilya. Naniniwala po kami sa iyong kapangyarihan. Amang Diyos na may likha ng langit at lupa. Patuloy po kaming naninikluhod sa iyo. Tulungan mo po ang aming sambayanan. Patuloy po kaming ginagahasa at inaabuso ng abusadong gobyernong Marcos na ito. Dalangin namin namang Diyos, hipuin mo po sana ang puso't isipan ng gobyernong ito nang sa gayon malusaw ang kanilang masamang nasa at masamang plano laban sa Pangulong Duterte. Amang Diyos, wala po kaming ibang makakapitan. Wala po kaming ibang mahihinga ng tulong kundi ang iyong kapangyarihan lamang. Amang Diyos, sa pamagitan po nito, narito po ang taong bayan, nagbabasid, nag-aantay po, patuloy na umaasa sa iyong mababang kalooban. Dalangin po namin na wag sanang magtagumpay ang masamang plano, ang masamang hangarin ng salot na gobyernong ito. Pinangahawakan po namin yan, namang Diyos. Hakay ng aming pag-ibig at pananampalataya na hindi mo kami pababayaan. Hinihiling po namin ang lahat ng ito sa pangalan ng aming tagapagligtas ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Galit ng lahat ng Pilipino, mapakabataan, magulang, ano po, at yung pagmamahal lang sa lahat para sa Pangulong Duterte. Alam niyo po, ako po kasi bata po eh. Bata po ako. Yung nanay ko po at tatay ko, stricto po sa amin. Kapag yung nanay at yung tatay ko, stricto sa akin, natutuwa ko doon kasi gusto niya akong disiplinahin. Itignalan ng magulang ko, alam ko na yung ibig sabihin nila eh. Yun po yung inalis ng gobyerno ko. Yun po yung inalis, yung takot sa gobyerno. Di ba po dapat lang na ang gobyerno ay may authority? Di ba po dapat ang pamahalaan natin ay talagang may ngipin? Yun po yung pamahalaan ni Duterte at yun po yung inaalis nila. Ayun. Sige, isa na lang, last na lang sila. Panawagan niyo po sa sambayan ng Pilipino. Marami po tayo mga ginagawa sa buhay natin. Di ba po, may hanap buhay tayo. Pero isipin po natin yung kinabukasan natin, yung kinabukasan ng mga anak natin. Nung nakita ko po na yung mga tao dito ay nagsisimula ng dumating, nung nakita ko po, hindi na ako nagdalawang isip, nagpunta na ako agad dito. Sabi ko nga, nagpa-print pa ako ng tarpaulin para sa Tatay Digong at hindi ako aalis hanggat hindi nagiging maayos yung lahat. Opo, pinaprint po natin yan. Nung alas 10 ng umaga, nung narinig ko na inaresto agad si Tatay Digong na walang warrant of arrest, nagpunta na tayo dito. Kaya sa mga sambayan ng Pilipino dyan, sa mga kapwa ko Pilipino, nakasana po natin yung loob natin. Oras na para pabagsakin ang Bongbong Marcos na to at yung Liza Marcos na to. Mga po. Isa na lang po, sigaw natin, Duterte! 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 Duterte!
mga kabataan. Tandaan po natin, ang Pilipinas lubog na sa droga at walang kahit na isang pangulo simula kay Ferdinand Marcos Sr. hanggang kay Noynoy Aquino, wala ni isang pangulo ang tumukok sa droga. Hanging si Duterte lang. Hanging si Duterte lang. Kaya Duterte! 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 Walang megapon dyan. Megapon. Walang megapon. Megapon. Megapon lang, megapon. Sir, yung ilaw niyo po, diyan muna. Wala na yung megapon. Dahil we are a sovereign Filipino nation, hindi tayo pwedeng basta utusan lang ng isang kasana. Yes. Hindi natin kinikilala. Tama! Sino na walang dahil anumang objection. Kang magbilang, lahat ibigay mo. So, kung ano man ang mangyari, APRR na. Hanggang handa siya dyan. At pinapakita niya sa atin ganito pagmahal sa Pilipinas. And in closing, pwede ko bang basahin ang sinulat ng statement ng Vice President? Maiksi lang. Sabi ng Vice President, pahayag, March 11, 2025, kung Pilipino ka, hindi ka kailanman susunod sa mga dayuhan sa loob ng sarili mong bayan. We are not Filipinos for nothing. Isinuko ni Bongbong Marcos ang soberenya ng Pilipinas ngayong